Pinangangambahan ang muling pagtaas ng kaso ng leptospirosis at dengue dahil sa matinding pagbaha at posibleng patuloy na pagulan sa mga susunod na araw. Ang detalye sa report ni Bien Manalo. Sa mga bahang naranasan sa ilang lugar sa Metro Manila, dulot ng matinding bugso ng pag-ulan, dala ng habagat at low pressure area na nagpalubog pa sa ilang lugar at mga sasakyan at ari-arian. Nagbabala ang Department of Health kamakailan sa posibleng pagtaas ng kaso ng dengue sa mga susunod na araw dahil sa mga pag-ulan. Sa tala ng DOH, umabot na sa mahigit 15,000 ang naitalang kaso ng dengue simula July 20 hanggang August 2. Mas mataas yan ng 2% kumpara sa naitalang mahigit 14,000 kaso noong July 6 hanggang July 19. Ito ang linggo bago maramdaman ng bagyong Krising, Dante at Emong. Sa Quezon City lang, umabot na sa mahigit 6,000 ang kaso ng dengue simula January 1 hanggang August 20. 23 naman ang naiulat na nasawi dahil sa dengue. Paalala naman ng kagawaran, panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran para makaiwas sa dengue. Ang DOH ay patuloy na nagpapaalala sa mga publiko na magpakonsulta ng maaga habang may anumang simptomas tulad ng mataas na lagnat na 40 degrees Celsius o mas mataas, sakit ng ulo, pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka o pantal. Samantala, bagamat bumaba ng 18% ang kaso ng leptospirosis na naitala simula August 17 hanggang August 21, sabi ng DOH, hindi dapat magpakampante. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 4,000 ang naitalang kaso ng leptospirosis simula June 8 hanggang August 21. Nananatili pa rin nakaalerto ang mga DOH hospital sa banta ng sakit dahil pa rin sa mga pag-ulan. Bumaba na rin ang leptospirosis admitted cases sa ilang DOH hospitals, kabilang na ang Tondo Medical Center, National Kidney and Transplant Institute at sa East Avenue Medical Center. Nananatili pa rin bukas ang leptospirosis fast lanes at handa ang bed capacity ng mga DOH hospital. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.